Pag-usapan naman natin mga kababayan ito. Di ba sabi ni Amy Marcos kanina doon sa press con ay nalulungkot po siya. At sabi niya ganon, siya po ay talagang bumaba yung moral at talagang hindi niya matanggap na si Digong ay hinuli. Ngayon mga kababayan, itong si Panelo ay pinagtatawanan po itong si Amy Marcos. At syempre, biruin nyo, yung mga Duterte camp, hindi tanggap si Amy Marcos. Pero si Amy, ipinipilit niya yung kanyang sarili sa mga Duterte. Ngayon, pinagtatawanan siya. Pinagtatawanan siya nila Panelo at kinakantahan lang. At ito po ang kanta sa kanya ni Panelo. Mhm. Po na sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya dadalo sa Alyansa Rally kasi hindi niya matanggap. Hindi, mali po Ma'am Louie Gladys. Kasi sila si Sheila Go, sandali lang po Si Sheila Go, sila Wesley Go, tapos yung sino to yung kaibigan nila, si Cassandra Ong, wala din naman warrant of arrest yun, mga kababayan, pero hinuli sila gamit po yung din, 'di ba? Di ko alam kung anong tawag nila doon. Hindi rin Interpol ata Interpol din ginamit nila doon. So hindi ko lang alam kung itong Netherlands ay sila po ay member ng Interpol. Kaya kung pwede baka magamit natin itong si Interpol, or pag ikaw ay counsel naman, baka mamaya kasi dahil nga abogado si Harry Roque siya ay member din ng ICC, hindi ko alam kung pwede siyang hulihin. Baka mamaya kasi meron silang mga tinatawag natin na safeguard, 'di ba? Meron 'yan, kaya double check natin bago ako sumagot. Ito, balikan natin si Panelo. Sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya dadalo sa Alyansa Rally kasi Okay. hindi niya matanggap yung nangyari po kay PRRD. Balat kayo pala, Aha. bungay sa mundo. Yan ang sagot ko sa kanya. Mulay-mulay lang mo. Ayan. Amy Marcos. Pero inyo si Panelo, sinasabihan ka, balat kayo pala. Bulahin mo, lelang mo. Amy, pero inyo, pinagdidikdikan mo yung sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Amy, alam mo, sa totoo lang, huwag ka nang magkaroon ng duality. May pag-asa ka pa. Kung ako sa'yo, mag-stick ka na lang sa kapatid mo. Pero mo yung mga taong gustong-gusto mo, ayaw na ayaw naman sa'yo. Kasi alam nila, mga kababayan, hindi ko alam Amy, meron ka bang itinatago na alam ng mga Duterte kung bakit parang ganyan ka, taing-tai ka sa kanila, sinisiksik mo yung sarili mo? Ha? Di ba, mga kababayan? Nagtataka lang po ako dito kay Amy Marcos, bakit isinisiksik niya yung kanyang sarili? Matagal ko nang tinatanong kahit sa inyo, meron ba na mayroon bang itinatago si Amy Marcos na mga bagay-bagay kaya hindi niya maiwan yung mga Duterte? Ang problema mga kababayan, kung ang boto lamang ang gusto ni Amy Duterte, hindi mo ba alam, Amy, na mas malaki ang mga loyalista, bilang ng loyalista na mga maka-admin, sama mo na yung mga pink, kaysa sa mga bilang ng mga Duterte? Ikaw ang nakaranas. Ikaw ang nagdala sa amin ng Duterte. Kaya namin ibinoto si Digong noong 2016. And you know the fact na ang nagpanalo sa mga Duterte, aminin mo man o hindi, ang mga loyalista. 'Di ba? Wala naman si Digong Kilala ba yan ng taong bayan? Kilala ba yan? Hanggang Davao lang sila. Maingay sila doon, kinatatakutan. Pero hindi sa buong Pilipinas. Ikaw ang nagpangalan, ikaw ang nagpakilala, ikaw ang lumapit sa mga loyalista para iboto si Digong Duterte. Ngayon, inaayawan ka na nila. Ang tawag nila sa'yo, mapagbalat kayo. 'Di ba?
Biruin nyo. Oh? Sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya dadalo sa Alyansa Rally kasi hindi niya matanggap yung nangyari po kay PRRD. Balat kayo pala, bungay sa mundo. Yan ang sagot ko sa kanya. Bulayin mo lelang mo. Tingnan mo, bulahin mo daw lelang mo. Ibig sabihin, Amy, ganito yan. Mga kababayan alam ko naman talagang hindi ko iboboto si Amy Marcos dahil sa pag-uugali niya. Kaya lang, sa nangyayari ngayon, parang ginagamit lang din siya ng mga Duterte. Pero hindi po siya iboboto ng mga taong ito. So what do you expect, Amy Marcos? Kung boto lang nila ang kailangan mo, hindi ka rin naman nila iboboto kasi inaayawan ka nga ng mga tao ni Digong Duterte. Alam nila na ikaw ay nagbabalat kayo lang. Bakit hindi ka na lang tumuloy? Kampihan mo, tulungan mo yung kapatid mo. 'Di ba? Sabi dati, baka may relasyon daw si Digong at si Amy, patay tayo diyan. Baka magjowa si Amy at si Sarang Baliw. Hindi. Di ba sabi ninyo si Sulaika tapos si Sara? Huwag niyo sabihin threesome. Joke lang Joke lang. Sabi ni Ma'am Eva, iniisip ko sila naging sila ni Digong. If you remember, binigyan ni Amy ng pera sa campaign. Ako. Hindi kaya, no? Doong bata-bata pa si Amy Marcos, pero guys, ibang yan, ibang level yan. Baka makasuhan tayo dyan. Di ba? Mahirap yan. Pero kumbaga, nakikita na natin na kayo ba isisiksik nyo yung sarili nyo kapag sa mga taong ayaw sa inyo? Di ba? It's better na mag-stay away ka na lang sa kanila at ipakita mo kung sino ka. Total na, sa kabilang kampo, nandyan naman yung kapatid mo. Yung kapatid mo na laging umiintindi sa'yo, na binibit-bit ka palagi. Na kahit ganyan ang ugali mo, pinagtatanggol ka pa rin, wala kang naririnig na anumang masamang salita laban sa kapatid mo. Pero itong mga ito, di ba, pinagbantaan ka na ni Baste. Tapos gusto mo makisiksik pa rin sa kanila, huhukayin na yung tatay mo. Pag hinukay, iahagi sa West Philippine Sea, wala ka pa ring say. Sabi ni Jel, di pa yan nabayaran si Amy ni Digonyo. Yung campaign fund. Yun lang. Ibig sabihin, malaki ang utang. Just Marie ni Amy Marcos kay Digonyo. Yung ginamit sa campaign, palagay ko may pera naman si Amy. Di ba? Ito pa mga kababayan, sunod na rin natin ito. Harry Roque at Panelo. Pataasan pa rin sila ng ihi.